Hello po, mapagpalang araw kaibigan. Ito na naman po tayo. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Brother John Concepcion. Yan. Dito po kami sa barangay, Barangay 96, Zone 8, Tondo, Manila. Yan. Itong street na ito, kinalalagyan natin, Brother John. Anong street ito? Trinidad Corner, Lacson. Yan, kompleto. Detalye. Barangay 96. Tayo po yung mag-aaral. Alam nyo, pag ang isang tao magsisimula siya mag-aral mula po sa kinder, prep, elementarya, high school, koleyo, at pagkatapos magdo-doctorate pa yan. Mahabang panahon. Walang tigil ng kakaharal, aral ng aral. At habang nag-aaral ang tao, gumagamit siya ng libro para lalo siyang matuto. Gumagamit ng iba't ibang klaseng libro. Ganon din po sa tungkol sa spiritual. Tayo po ay may libro din. Yan, Biblia naman. Ang Biblia po tinatawag na libro din. Kasi po, libro naman talaga siya. The book kung tawagin yan. Pero kung Biblia yan, ang tawag dyan, Holy Scripture. Banal na kasulatan. Kasi po, ang nakasulat dito ay patungkol sa pagpapabanal ng tao. Pagpapakabanal. Yung mga libro sa eskwela, tatalino ka naman. Yung pag-aaral sa labas. Ano po, yun. Kaya continuous study. Umisan nga po, nakakakita po ako, matanda na. Mga professional na, pero nag-aaral pa rin sila. Continuous studying. Yung iba ang purpose, kaya continuous study para ma-promote, para tumasang sweldo. Halimbawa, pulis ka. Gusto mong maging mataas? Mag-aaral ka, kahit pulis ka. Para sa promotion. Hindi kailangan pumatay ka para ma-promote. Hindi. Mag-schooling ka. Yan, tama si Brother John, no? Ngayon, dito naman kung pag-aaralan natin ang buhay ng tao. Buhay natin, tayong mga tao. Yan ang pag-aaralan natin. Bakit? Sino tayo sa harapan ng Diyos? Kaya pasamantala't muna tayong mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa pagkakataon na ito. Ikaw po ang magbukas ng kaisipan, puso at damdamin. Upang sa ganun kami mga tao matuto. Turuan mo kami. Guide us sa pamagitan ng Santong Espiritu. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo po yung nakalagay sa Biblia, no? Sa Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So kung uriin mo lang ang salita ni Pablo dito, kung walang kasalanan, walang kamatayan. Walang burol, walang lamay, walang libing. Napakasimple. Di ba? Ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, nung nilikha tayo ng Diyos, wala tayong kamatayan. Immortal tayo, gaya ng Diyos. Pero nang pumasok po yung kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, dito po sa verse 17, tignan natin ang sabi ni Pablo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Si Adan po pala tinutukoy niya ron. Kasi doon sa verse 12, wala pang pangalan. Pero pagdating sa verse 70, pinangalanan na ni Pablo.
yung taho na yun. Sino yon? Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Nag-ari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. So kung hindi po nagkasala itong nasabing tao ito, si Adan, di wala po kamatayan. Eh bakit? Kung inyong papasinin yung Genesis chapter 3, doon nakasulat yung kasalanan ng tao eh. Doon dinescribe ng Diyos paano nagkasala si Adan at Eva. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bungang punong kahoy makakain ninyo, liban doon sa isa, yung nasa gitna ng halamanan, sabi niya. Dahil po kinain nila yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan, doon po pumasok ang kasalanan. Nung Kinain. sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin. Nung kinain, kasabay ng pagpasok ng kamatayan. Kasi sabi ng Diyos, once na kinain niyo ang bunga ng punong kahoy na yan, ay mamamatay kayo. Kaya lumagana po yung kamatayan sa mga tao, kasi nga po, kinain niya yung bunga ng punong kahoy. Kaya tayo ngayon ay nakakaranas ng kamatayan. Yung immortality natin na wala, sinira ng kasalanan. Kasi sabi nito, nandahil sa kasalanan, tingnan nga natin, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, nag-ari ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ito kung wala palang kasalanan, wala kamatayan. Kaya namamatay po tayo dahil may kasalanan. Yun ang totoo nun. Tignan nyo ang gusto ng Diyos, nung alam nyo na nilikha tayo ng Diyos, ang sabi ni Pablo sa Efeso, anong sabi ni Pablo? Dito po, basahin natin, So, ginagamit natin Biblia po, ito, New Testament lang, kaya manipis po. Efeso, anong sabi dito? Sa chapter 2. Ito, verse 10. Anong sabi ni Pablo? Tayo kanyang nilalang. Sabi ni Pablo, tayo. Ibig sabihin, tayong mga tao, nilalang ng Diyos. Totoo naman basahin niyo po yung Old Testament, yung Genesis. Anong sabi ng Diyos? At lalangin natin ang tao. Ibig sabihin po, ang malalalang ang Diyos. Tayo ay kanyang nilalang. Okay, tuloy natin. Yes. Tayo kanyang nilalang. Nilikha. Paano tayo nilikha? Sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Parang ganito lang. Gumawa ko ng alabok ng lupa. At ginawa ko parang rebulto. Ganun po. Nilikha sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Sa Genesis chapter 2, nakalagay naman yan. Nilikha lalaki at babae. At tiningahan sa butas ng ilong at naging tao. Sa verse 7. Tuloy. Tayo kanya nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamang-una. Saan tayo tinalaga ng Diyos? Gumawa ng mabuti. Pero anong ginagawa ng tao ngayon? Puro masama. Kaya nga po, pumasok ang kamatayan. Pero kung sana ginawa natin yung salita ng Diyos, yun yung mabuti. Sa Roma 7:12, tignan natin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Chapter 7 verse 12 ng Roma.
ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Doon tayo nakatalaga nung una sa paglikha ng Diyos sa atin. Mabuti dapat yung gawin natin. Pero anong ginawa ng tao? Oh. Si Adan at Eva nga, sabi ng Diyos, huwag niyong kakanin yung bunga ng punong kahoy na pag kinain niyo, mamamatay kayo. Isipin niyo po, sa dami ng punong kahoy, isa lang punong kahoy pinagbawal, yun pa pinakyalaman nila. Bakit hindi ba sila pwedeng mamitas ng ibang puno doon, ng bunga? Bakit yung kahit isa sa pinagbili ng Diyos na huwag niyong kakainin, yun pa pinakyalaman? Kasi po, nandun si Satanas. Si Satanas po ang nanunukso. Kaya sa isang title ni Satanas ay Manunukso, the Deceiver. Tinukso niya si Eva kasi si Eva po malambot. Kaya dyan nabuo naman yung kantang, O tukso, layuan mo ako. Sino ba kumanta kasi no, brother Jan? Hindi ko rin lang nakalimutan ko. Eva Eugenio. Ay, Didit Reyes yata. Sige, pala kayo mamili sa dalawa. Hindi mo kilala yun. Total, pareho naman silang patay. O, di po ba? O, tukso. Nakita niyo pelikula ni Fernando noon? Naging title pa yun. Ano kasi pelikula yung brother dyan, si Fernando? Na... Pamagat mo. Hindi ko alam. Nakalimutan ko eh. Yan, sige. Kung napanood nyo po, mag-comment kayo kung ano pangalan ng pelikula ni Fernando noon. May trivia pa. Yung tukso, layuan mo ako. Ano po? Okay, ba't tayo napunta ron? Okay, pinag-uusapan natin yung panunukso ni Satanas kay Adan. Kasi nga po malambot si Eva. Kasi kung si Adan ang tutukso, palagay ko hindi sa ubra kay Adan. Aral kasi si Adan eh. Aral si Adan sa Diyos. Kasi po ang kausap ng Diyos si Adan. Siyempre si Adan naman nire-relay lang sa asawa. Kanya lang. May ina talaga. Okay? Kaya pumasok ang kamatayan dahil sa isang tao. Okay? Yung mabuti nang nilahan sa atin, yung salita ng Diyos. So kung sinunod lang sana nila, ang mga tao po walang kamatayan, immortal sila. Bakit po? Doon sa Genesis 1:26-27, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. O, kita nyo? Ang Diyos ba immortal? Opo. Eh di tayo rin tao, mga immortal. Kanya lang, na pumasok po yung kasalanan, nakaranas ng kamatayan ang tao. Okay? Doon tayo nilahan ng Diyos. Ngayon, balikan natin yung chapter 5 ng Roma. Tuloy lang natin. May kasunod pa po yun eh. Kumbaga, utay-utayin lang natin. Ang sabi rito, sa Roma chapter 5 verse 17, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, nag-ari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, ito na, yung kadugtong, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo. Yan. So, dalawang binanggit, ano? Isang Adan, isang Jesucristo. Pagdating naman kay Jesus, ito naman nakalagay, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan. Tayo na po yung kinahabagan lang po tayo ng Diyos. Nang sagana at pinawalang sala. Kumbaga ganito, ang kasalanan pumasok kay Adan. Pagdating kay Jesus, pinawawalang sala naman tayo. Oh, yun po ba? Adan, pumasok ang kasalanan. Pagdating kay Jesus, pinalalabas yung kasalanan natin. Parang ganun lang kasimple yan. Oh. So, kay Jesus po ang kapatawaran ng ating kasalanan. Once na nagkasala tayo, talagang nagkasala naman tayo. Ano po? Si Jesus po ang kailangan natin para
mapawalang sala naman tayo. Tingnan natin ang salita ni Jesus. Totoo ba? Totoo ba na kay Jesus yung nagpapatawad? Opo, tingnan nyo yung sulat niya. Nung kausap niya si Pablo, si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa, pero nag-uusap sila. Pero sila lang dalawa nagkakaintindihan. Ito po yung journey to Damascus. Sa totoo lang, maraming kasama si Pablo dyan, naglalakad eh. Pero sila, hindi po sila nakakakinig. Hindi nila naririnig si Jesus. Tanging si Pablo lang po nakakapakinig. At kung magsalita si Pablo, ano ba tawag dito? Naririnig ni Jesus. Yan. Sipin niyo po, langit at lupa. No? Nagkakaintindihan silang dalawa. Oh, totoo ba yan? Opo, nakasulat ka eh. Tignan natin. Dito sa Gawa chapter 26. Ito po, sa 12. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari o saserdote. 13. Ng katanghalian tapat. Abang kami, kita nyo kami, hindi marami, naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning, mula sa langit, maningning pa sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Hindi lang siya pala mag-isa, may kasama. 14. Kami pong lahat ay napasubasub sa lupa. Ibig sabihin, marami Tignan nyo yung usapan nila. At narinig ko, siya na lang ngayon na nakakarinig. Sige, okay lang. Nabagamat marami sila, at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo. Siya na lang po yung nagsasalita kay Pablo na Saulo, Saulo. Si Pablo po nakakarinig. Yung kasama niya, hindi po sila nakakarinig. Yan, tuloy natin. Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pag-iimagsik mong yan, para ka sumisigad sa tulis. Kasi at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. 16, tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa mga Hudyo at sa mga Hentil na pagsusuguin ko sa iyo. 18, susuguin kita sa mga taong iyon upang himulat ang kanilang mata, ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Kaya sabi ni Jesus o ang ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, ay patatawarin sila sa kanilang kasalanan. Kaya yung kasalanan na dulot ng kasalanan sa panahon ni Adan, may solusyon na po pala. Ito, anong solusyon? Sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang kasalanan. Amen. Kaya nga, sa pamamagitan ng isang tao si Adan, pumasok ang kasalanan at lumaganap ang kamatayan. Sa pamamagitan ng isang tao si Jesus, yung kasalanan, layas. Ayan.
Parang ganun lang po kasimple yan. Naintindihan nyo na, kaibigan. Ngayon, meron pa nakalagay dito. Tingnan natin. Sa unang 1, ano pang gampanin ni Jesus? Hebreo, unang 1. Tingnan nyo po, ano, yung nakasulat, ha. Napakaganda eh. Chapter 3, verse 4. Tingnan natin na nakasulat. Ang bawat nagkakasalay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Balik tayo kay Adan at Eva. Sabi ng Diyos kay Adan at Eva, lahat ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng Garden of Eden, pwede niyong kahinin. Liban doon sa isa. Pag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Salita ng Diyos yun. Ano sabi ni Juan? Ito, ulitin ko ha. Ang bawat nagkakasalay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Nilabag nila yung utos ng Diyos. Kaya nagkasala nga ba Adan at Eva? Maliwanag, kaibigan, ano? Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya pag nilabag niyo po ang utos ng Diyos, halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Si Duterte pumatay. Di ngayon, inuusik siya sa The Hague, sa Netherlands. Kasi pumatay siya. At tinamin niya man niya yan sa Kongreso. 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasali kampo ng Diablo. Ano ngayon si Duterte? Di ba kampo ng Diablo yan? Hindi lang kampo ng Diablo. Minura pa ang Diyos. Nilait pa si Jesus. At minura pa si Santo Papa, Pope Francis. Anong murang ginagawa niya? Putang ina! Yung sabi naman ng mga iba, hindi, bulaklak ng bibig yan. Kahit ano sabihin nila katwira, bulaklak ng bibig. Nagmumura pa rin siya. Huwag mo sabihin nagbulaklak lang. Walang bulaklak dyan. Ito mga kalipors ni Duterte. Kung makapakatwira, wala sa lugar. Kaya nga, fake news. Fake news sila. Okay, tuloy tayo sa 8. Kompletuhan natin. Maganda yung sa 8 eh. Ang nagpapatuloy sa pagkakasali kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa ng kasalanan ng Diablo. Talagang masama. Alam niyo ba ang kahulugan ng Satanas kung ano? Kayo, tinatanong ko kayo. Alam niyo ba yung kahulugan ng Satanas? Ikaw ba, Brother John? Ano ba yung Satanas? Masama. Yan. Correct. Satanas means masama. Kaya ang tawag kay Satanas, the evil. The evil one. Ito na. At naparito ang anak ng Diyos. Sino yun? Si Jesus. Upang wasagin ang gawa ng Diablo. Ang trabaho ni Jesus ngayon, kapag sumampalataya ka kay Jesus, lahat ng ginawa ni Satanas sa buhay mo, wawasagin niya. Lahat ng tinanim niyang kasalanan sa iyo, wawasagin ni Jesus yan. Kaya na nakalagay eh. Wawasagin ka. Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, ay ba isuko ninyo? Isuko nyo na. Kasi hanggat hindi nyo isusuko ang buhay nyo kay Jesus, Satanas ka ako na. Kay Jesus! Sabi ni Satanas, okay ka bata, huwag ka na susuko. Pagbarkada naman tayo. Halika, magsyabo na lang tayo. Diba? Ganyan po si Satanas. Wawasagin ang buhay mo. Kaya yung mga bisyo, dudurugin ka ng bisyo. Hanggang sa mamalayan mo, wala na, wasak ka na. Hanggang sa mas mabuti pang magpakamatay na lang. Yan. Papakamatay na lang. Pero kung isuko mo ang buhay mo kay Jesus, magkakaroon ka ng pagkakataon, kaibigan.
magkaroon ka ng pagkakataon. Eh bakit? Eh maliwanag ang sabi ni PS eh. Sa pananampalataya ni sa akin, mapapatawad ang kanilang kasalanan at sila magiging ano? Banal! Hindi ba napakaganda yan? Ikaw ba kaibigan? Ayaw mo ba maging banal? Ang banal po, taong buhay, hindi yung patay. Ang mahirap, ginagawa ng Katoliko yung tao, patay na, at saka nila ginagawang santo. Mali! Habang buhay ka, ikaw ay magpapakabanal dahil sa salita ng Diyos. Then pag namatay ka, banal ka na. Hindi ka nagagawin banal. Patay ka na nga eh. Useless po yun. Kaya ang pagpapakabanal ay habang tayo nabubuhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin ngayon. Sa dakong ito, lugar ni Brother John, ano po? Salamat po sa iyong pagtuturo sa amin, Panginoon Diyos. Buksan mo po ang puso at isip ng tao na nanonood ng video nito. Kung hindi man po sila angkop sa tamang pananampalataya, ikaw lang po pwedeng mag-ayos sa kanila. Salamat po. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, like and share. Share and share kayong mga nasisharean. Kasi po, kaya ako pinasishare sa inyo ito. Unang-una, biblical naman po ang turo. Walang labis, walang kulang. Kasi, ba't pa tayo nagturo kung magluluko-lukuhan lang tayo? Hindi naman po ako DDS fake news eh. Sa Diyos po ito, good news. Ito po, muli ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Brother John Concepcion. God bless us all. Bye!